kaya ko 'to dahil, ganito ganito naman yung ano, yung kalakaran 'no. I'm used to it, palaging sinasabi daw ni Speaker Martin. At, alam naman natin na si Speaker Martin hindi siya ano, hindi siya combative 'no. Hindi siya yung 'pag may intriga pagtatanggol ang sarili niya, 'pag may intriga ay lalaban. Hindi siya gano'n, hindi siya combative. Parang katulad lang ni PBBM na hinahayaan lang yung mga sitwasyon. Kaya yung nangyari ay si Speaker Martin ang bini-blame ng bini-blame. Pero kung titingnan natin, ayun, si Saldico at saka si Chis Escudero talaga ang gumawa ng mga insertions. At hindi naman hindi naman dininay ni Chis Escudero, 'di ba? Hindi nag-deny si Chis Escudero. Anong sinabi ni Chis? Eh, maliit lang naman yung 142 billion. Oh, 'di ba? Nagsabi pa siya na maliit lang naman daw ang 142 billion. Oh, kita mo yun, oh, hindi nag-deny. Samantalang kay Speaker Martin Romualdez, wala namang direkta na na talagang, walang direkta na talagang nagpapatunay na nag-insert siya, wala. Unlike dito kay Chis Escudero na meron at hindi niya kayang i-deny. Kasi totoo naman talaga at nakikita yung pangalan niya dun na siya talaga at saka kasama din si Saldico ang talagang nag-insert. Kaya kita niyo, si Saldico pauwiin dito 'yan, oh, 'di ba? Tinanong si Sandro, oh, si Congressman Sandro Marcos, tinanong siya, "Ano na mangyari kay Saldico?" Oh, pauuwiin si Saldico at pahaharapin siya. Kailangan siyang humarap at kapag hindi siya umuwi matutulad siya kay Tibes. Oh, 'di ba? Mga kaibigan ganito kasi yan, ganito yan, Simple lang mga kaibigan, ang may kasalanan takot humarap sa mga imbestigasyon. Parang si Sara Duterte, may kasalanan. Alam ni Sara na may kasalanan talaga siya sa confidential funds, kaya takot siya sa trial. Speaker Martin Romualdez, o kita mo, hinaharap ito ni Speaker Martin Romualdez at ang sabi niya, haharap siya sa independent commission na yan, kahit saan haharap siya at lilinisin niya ang kanyang pangalan. Yan ang tao na walang kasalanan. Yan ang tao na kumpiyansa na wala siyang kasalanan. Malinis ang konsensya. Yan ang tao na alam niya, malinis ang konsensya niya, kaya kaya niyang humarap sa kahit mang investigasyon. Pero si Sara, wala. Alam kasi ni Sara na talaga siya ay nangurakot, nagnakaw. Alam ni Sara na siya talaga ay magnanakaw. Kaya hindi niya kayang humarap sa kahit anong trial. Eh, 'di ba? Pumunta siya sa Congress. Budget hearing, budget hearing 'yon sa OBP. Budget niya. Nanghingi siya ng budget. Pag tinatanong siya patungkol sa confidential funds, ang dami niyang alibay, hindi siya sumasagot. Until now, hindi niya nasasagot kung sino si Mary Grace Piatos. 'Di ba? May kasalanan Alam niya na magnanakaw siya. Magnanakaw. Tingnan mo itsura ni Sara ngayon, nananaba lalo. Yung mukha niya ang taba-taba. Kain ng pera na galing sa taxes ng taong bayan, hindi na nahiya ang kapal-kapal ng mukha. Nananaba. Ang kapal na ng katawan. Dahil sa katakawan, sa pera, na hindi naman sa kanya. 'Di ba? Tapos kubra ng sweldo. Kita mo kubra ng sweldo na hindi naman nagtatrabaho. Ang kapal ng mukha. 'Di ba? Yan ang totoo. Makapal ang mukha. Walang delikadesa.
Oh. Pero itong si Speaker Martin Romualdez, makikita mo talaga na wala siyang kasalanan at malinis ang kanyang konsensya. Kita mo ha, nasa kanya ang number. Hindi siya pinagre-resign ng Kongreso. Hindi rin siya pinagre-resign ng Pangulo. Pero nag-resign siya dahil sa delikadesa. At ang sabi niya, kailangan kong linisin itong, yung pangalan niya at yung Kongreso na nadadrag sa putik. Yan ang tao na malinis ang konsensya. Haharap kahit saang investigasyon. Diba? Kaya, mga DDS walang panama ang Inday Lustay ninyo sa aming Speaker Martin Romualdez. Dahil si Speaker Martin Romualdez, hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang pagiging speaker, nandun pa rin ang kanyang dignidad. Hindi nawala. Pati ang kanyang prinsipyo. Pero si Sara, magnanakaw. Alam niyang magnanakaw siya. Kaya lahat ng paraan para hindi matuloy ang kanyang trial, gagawin niya. Ginawa niya ang lahat ng paraan. Pumunta sa Supreme Court 2 beses para ipadeklara na unconstitutional. Nagbayad. My God. Ang kapal ng mukha. Alam kasi niya na talaga kukondik siya dahil napakatibay ng mga ebidensya. Alam kasi ni Sara na wala siyang kawala dahil sa sobrang tibay ng ebidensya na siya ay nagnakaw. Hanggang ngayon, ilang taon na ang nakakalipas, hanggang ngayon hindi niya kayang ipaliwanag kung sino si Mary Grace Cruz dahil siya ay magnanakaw. Pinapakain niya ang mga anak niya galing sa nakaw, kawatan. Pinapalamon niya ang mga anak niya galing sa pagnanakaw. Diba? Magnanakaw. At hanggat hindi siya nag-undergo ng trial, mananatili siyang magnanakaw sa isip at sa puso ng mga mamamayang Pilipino. Hindi malilinis kahit kailan ang kanyang pangalan. Pero kay Speaker Martin, willing siyang harapin lahat. Pwedeng malinis, pwedeng luminis ang pangalan ni Speaker kasi haharapin niya lahat. And in fact, wala namang ebidensya na talagang direct evidence na nagtuturo sa kanya. Puro lang, sabi ni para daw to kay Speaker. In short, dinawit ang pangalan. Kaya ito si Speaker Martin, merong malaking tsansa na ang kanyang pangalan ay malilinis dahil sa investigasyon na to. Pero si Sara Lustay, hanggat hindi siya nag-undergo sa trial, marumi siya. Marumi. Basura. Putik. Mas mabaho pa sa kanal. Mabaho pa sa inodoro. Yan si Sara. Hanggat hindi siya nag-undergo sa trial, sa impeachment trial, mabaho siya. Tae. Isa siyang putik. Basura. Inuud na nakakadiri. Magnanakaw. Yan, magnanakaw. Diba?
magnanakaw ang Sara niyo. Pero ang speaker namin, ang Speaker Martin Romualdez namin, haharapin ang lahat. Nag-resign para harapin ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Yan ang taong matapang. Yan ang taong malinis ang konsensya. Alam kasi niya wala siyang kasalanan eh. Kapag wala ka kasing kasalanan, kaya mong humarap sa lahat. Balibaliktarin man ang mundo, balibaliktarin man ang tanong sa'yo, kaya mong sagutin dahil wala kang kasalanan at ikaw ay inosente. Di ba? Pero si Sara, wala. At saka wala pang ang delikadesa eh. Siya pa ang may ganang magtanong tungkol ngayon sa korupsyon. Siya pa ang may gana na magsabi na mabagal daw si PBBM. Ayun, ano nangyari sa kanya? Oh, sunog na sunog siya. Kayo si Claire Castro. Sinabihan siya na manalamin muna dahil sa panahon ng tatay niya. Yung tatay niya mismo umamin na hindi niya kayang tuldukan ng korupsyon. Kaya nga sinabi ng tatay niya, maghanap kayo ng cause. Ay, nako. Alam niyo ba sa totoo lang ang nararamdaman ko kay Sara, awang-awa din ako sa kanya eh. Nakakaawa. Kasi yun bang tuwing meron siyang mga patama, tuwing binabatikos niya si PBBM at ang gobyerno, bumabalik sa kanya. Pag sasabihin niyang korap ang gobyerno, ayun, sinasampal siya 100 million times na yung tatay niya nagka-award 2017, the most corrupt person. In 2017, nagka-award international. Tinalo niya yung ibang mga leader ng bansa. Tapos umamin pa na maraming ghost projects. Umamin pa na mga ghost projects, sasabihin kumpleto pero wala naman talaga. Pero wala siyang napakulong kahit isa. So, sabi niyo si Claire Castro, manalamin